Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator-elect Ping Lacson sa Facebook, sa kanyang official Facebook page. Title is Ping Lacson raises concern on possible overreach in remanding of impeachment case versus VP Duterte. Ito yung matagal ng June 10 pa ito, yung 18-5 na boto ng mga senator judges na ibinalik ang impeachment complaint sa Kamara. So lumalabas na sa tingin ni Senator Lacson, hindi ito tama. Basahin ko Sabi niya, the word remand is not included in the 1987 Constitution's articles involving the accountability of public officers. On his note, Senator-elect Panfilo Ping Lacson on Thursday, ngayon lang, raised his concern on a possible overreach in the interpretation of Article 11, Section 3 of the Charter, when the Senate Impeachment Court remanded the impeachment case against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives. All lawyers should know this legal maxim. Expressio onius es exclusio alterius. What the law does not include, it excludes. The word remand is not included in Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, Lacson said in a post on X. So, ito talagang mahabang usapin ito. May kanya-kanyang these are opinion ito ni Senator Lacson, Senator-elect Lacson. May mga nag-opinion din katulad niya na unconstitutional, hindi flawed, sabi niya. Si Senator-elect Tito Soto, mas matindi yung kanyang word na ginamit. It's flawed. Hindi dapat mga ganon. So, sa mga bagong na-elect nga senador, silang dalawa, Senator-elect Soto and Lacson ang maingay. Talagang very active sila sa discussion. Yung iba, tahimik lang. So sila. So sinasabi nila na parang hindi tama. Yun, may mga sinasayit siya nga PhilConsa. Philippine Constitutional Association ba ito? PhilConsa. Although, magkakaiba nga ang interpretasyon. May mga abogado rin, hindi lang basta-basta abogado. Former Supreme Court Justice Adolf Iscona, at dito na ako naniwala sa kanya. Kasi, very consistent si former Supreme Court Justice Iscona. Yung pagkidnap kay PRRD, sinabi niya na hindi nasunod ang due process. Na-violate ang batas, sabi ni Justice Iscona. Dito naman sa pagbalik, remand, sabi niya, it's allowable. It's not unconstitutional. You see? So, dito na lang ako maniwala kasi sa dami ng opinion, makonfuse ka kung alin ang tama, alin ang mali. Ang makakapagsabi lang ng tama ay yung Supreme Court. Wala namang, I don't know, kung meron na bang nagsampa ng kaso sa Supreme Court, itong ginawa ng 18. As of now, wala pa naman akong na-monitor. Correct me, paki-comment kung mayroon bang grupo o individual na nagsampa ng kaso sa Supreme Court questioning itong 18.5.
Poros naman lang ganyan, mga opinion, okay lang, opinion. To me, pabayaan na lang natin yung 18 dahil may mga abogado naman sa 18. Sino ba yung abogado doon? Senator Escudero, abogado. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano. Mga abogado yun eh. Ang abogado naman sa kabila, yung 5 na nag-oppose, si Senator Coco Pimentel. Ay hindi, meron pang pang-apat na bumoto sa 18. Si Senator Tolentino. 4 silang abogado na bumoto na ibalik ang ano. So, talagang to me, this is a political exercise, not so much of a legal ano. Kaya, pabayaan na lang natin. Maliban lang kung i-question ninyo sa Supreme Court. Binalik na eh. Total, sabi nga ni Justice Acuña, hindi naman na-dismiss ang impeachment case. Ano lang, yung pagbalik is para ma-cure o yung nakikitang loopholes, ma-correct para ma-cross over ang impeachment case from 19th to 20th Congress. So, I don't know, ang iba, hindi sila makapag-move on. Kung hindi kayo makapag-move on, edi, anong magagawa nyo doon sa 18? Super majority yung 18 eh. Okay lang sana kung 13, simple majority, alanganin. Ang daming bumoto. 18 na ibalik. Political exercise ito, pinagkatiwalaan yan ng millions of Filipinos. Bumoto dyan sa 18, millions. Kaya, mag-move on na lang sana. Huwag na yung palaging kine-question. Bahala ng taong bayan na maghusga sa 18. Kung mali sila, di pagdating sa 2028, mararamdaman nila ang hagupit ng taong bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na maging senador. Di ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito ay makapagpatayo ng mas disenteng tirahan. Marami sa kanila nakikitira lang sa kanilang mga magulang or sira-sira na ang kanilang bahay kaya kailangan nila na makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun niya karon. So trapal lang ang iyang atop. So karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gid ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gid siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong yapon nga kabalay. Oo, daghang salamat. so dagan ka.
Pila naman to kol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan. Hmm. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka, apit ka gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo kol.